ayun, ayun nga, oo, ayun nga. So, after ng ilang buwan ng walang katapusang kapaguran, bongga, 'di ba? Bonggang-bongga ang pagod, bonggang-bongga ang mga stress, mga ano, kung ano-ano pa yung mga dalahin sa buhay, mga ganon. So, nag-decide naman tayong pumunta ng outside the country, di ba? Outside the country. So, pumunta naman tayo sa sa airport. So, nagpunta tayo sa airport na hindi kumain ng kanina, yan tuloy ginutom. And then, kumain na lang ako ng chocolate na cupcake. At saka yung kape na yan, iced coffee. So, nakakaano lang kasi, totoo yung nakita ko yung mga bili. Yan ang mamahal. Pero parehas naman sa labas. Parehas na brand, parehas lahat-lahat. Mas mura sa labas. Pero pagdating sa airport, ayun, doble. Times 5, times 10 na yung presyo. Totoo nga yung kasabihan na yung worth ng isang bagay is, pangalan nito, how do you explain this one? Yung worth is nakabase sa kung anong environment, 'di ba? Kung binibigyan ka ng worth, mga ganon. Ayan. So binibigyan sila ng worth sana all. Ayan, yung worthy na mahal ang mga pagkain sa loob ng airport, 'di ba? Kaya, so habang naghihintay tayo ng flight, habang hinihintay natin yung eroplano mag-open, kakain muna tayo. So, umupo muna tayo doon sa malapit sa sa lane. Kasi pupunta tayo ng Singapore. So, ang tagal ko na dyan, umupo. Kasi, from Sinumay to Bangkok, kung butin may nasakyan akong bus na pang VIP. Pa yung VIP, 'di ba? Dito sa Thailand meron silang ganung bus na pang VIP, mga ganon. Pero pag sumakay ka naman sa mga regular na bus, meron din mga regular buses. Pero syempre mas longer yung traveling time, mga abuting siguro mga 12 hours or 13 hours. Kung minsan pa nga nakaranas ako ng 15 hours doon sa regular bus. Napakatagal. So, nag-VIP ako para makaabot ako ng flight. So, sa awan naman ng Diyos, nakaabot naman at may time pa para tumunganga, gano'n. So, ayun, nag-VIP ako from Sinumay to Bangkok, which is ito ko mga 8 to 9 hours na biyahe. And then, dumating ako ng Muchit bus station ng mga 2:00. And then, may mga development at mga improvement na ginagawa sa Muchit bus station. Kaya nawala ako, hindi ko mahanap yung bus station or yung mga sakayan sa city bus yung tawag nila doon. So, hindi ko mahanap. So, nawala pa ako doon. Yun, nagtagal pa ako doon kasi hinahanap ko. Natatawan na lang yung mga nakakita sa akin kasi nililibot ko na, iniikot ko na pala. Yun na pala yung area na yun. Pero iniikot ko lang. Hindi ko lang kasi makita kung nasaan. Ganun ba? Yun. So, dito na tayo. Papunta na tayo sa eroplano. By the way, yun na nga, from Muchit, nagbus ako ulit to BTS, yung Muchit BTS naman. So, from BTS, Muchit to Payatay. And then, Payatay, may lalakad ka. Kung hindi mo alam, magtanong. Tapos, lalakad ka lang ng konti or mga 5 minutes lakad din, and then doon ka sa Payatay station, bibili ng ticket going to airport, Suvarnabhumi Airport. Depende pala kung saan kang airport na saang airport ang destination mo. Kasi may dalawang airport dito sa Bangkok, yung Suvarnabhumi at saka Don Muang. Ganun. Since punta na sa Suvarnabhumi Airport, ganun ginawa ko para mas makamura. And then, Payatay to Suvarnabhumi. And then, Suvarnabhumi, doon na, nag-check-in ako kaagad. Wala naman akong gagawin sa labas. And then, kasi malayo pa yung lalakarin going to the lane, going to the gate.
Kaya, yun, inagahan ko na lang for sure. Ganon. Ayan, naglalakad nga tayo papunta doon sa gate ng plane. So, try natin puntahan do. Ito yung airport ng Suvarnabhumi. Kasi ito yung Suvarnabhumi is ito yung pinakamalaking airport sa Bangkok and most of the international flights dito sila naka-assign. Ganon siya. Di ba malinis siya? Ganito ba sa Pilipinas malinis? Ganito kalinis? Char! I hope so. Ayan. Tapos, hindi naman siya, sa panahon na to, hindi siya overcrowded. Unlike before, merong time na pumunta ako ng Krabi. And then, oh my gosh, ang daming tao. Ay, naku, nandito na pala tayo sa Changi Airport ng Singapore. Hindi ko na na-videohan nung unang mga kasi bawal daw. Sabi ng mga immigration, no video. Sabi niya, no video. Ayan. Nandito tayo. Ayan. Kaso, maganda talaga dito sa Changi Airport, no? Kasi, tinaguri ang isa sa pinakamagandang airport sa buong mundo. Di ba? Bongga. Pinakamaganda, pero mahal nga lang yung mga bihilihin din. Napansin ko na malinis talaga itong airport na to. And then ito, may mga attractions kasi sila dito na habang hinihintay mo yung flight mo, habang hinihintay mo yung kung may hinihintay ka, susunduin ka man, hindi ka mabuboryong kasi may pasyalan. Tingnan mo to, may fountain doon. Wala. 'Di ba hindi ka maboboard dahil marami kang pwedeng pasyalan, pwedeng pwedeng pagtambayan, mga ganun ba? Hindi ba? Tapos sa time na summer siya, pero sa loob ng airport hindi masyadong mainit, hindi siya mainit talaga, pero sa labas of course mainit siya, pero dito hindi. Ayun, 'di ba? Nakakatuwa kasi ang daming tao dito sa yung mga attractions dito sa airport, madaming tao. Picture, may magjuwa or ano-ano dyan, diba? Picturean, pang Instagram or Facebook kung mahilig ka mag-post sa Facebook. Kung sino mahilig-hilig dyan sa kapopost. Wow! Siyempre wala akong taga-picture. Ako na lang ang picturean mo ang sarili mo, videohin mo ang sarili mo, ganun ba? Patang-tagal naman kasi nun. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang ganda na how I wish na sa Pilipinas din makaka-create din tayo ng ganitong style, ganitong area sa ating terminals, which is sana hindi na tayo mataguri ang pinaka-worst na terminal or airport terminal sa buong mundo, kasi lahat naman tayo gusto natin ng development, gusto natin ng improvement. I hope na and I knew na maraming tao sa atin o marami sa atin na magkakagusto ng ganun. And then wish lang sana ako, hindi lang naman ako ang may wish nun, 'di ba? Marami sa atin may wish na ma-improve ang airport natin. Para hindi naman tayo yun na nga sabi ko kanina, hindi tayo maturingang hindi tayo maturingang worst airport. 'Di ba may train pa doon? May train na from airport to the city proper. Ito na yun. Isa pa yun, sa top ng airport, mayroong mga kainan. Pero of course, hindi na ako kumain kasi namahalan na ako doon sa Easy Pass at saka yung sa SIM card. My God, nabudol ako. Doon ako nabudol. Kasi ang mahal. Dapat pala sa labas ako bumili ng mga ganon. Hey, Diyos ko.
ba't ako na-excite bumili nun? Tapos sabi niya, para makapunta ka doon sa, ano pangalan nito, sa bridge, sa Canopy. Canopy Bridge, yung tawag doon. May bayad. Sabi ko, hindi na ako magbabayad niyan. Ano, si Ate Pinay yan. Pinay yung, ano, yung nasa entrance ng, ano, ng Canopy. May bayad pala. Ang nakikita ko naman doon sa labas, hindi na ako hindi na ako nagbayad. Tinitingnan ko na lang sa labas. So, si ate nag-i-explain. Kasi ito si ate na isa may juwang afam. Gustong pumunta doon. Si juwang afam lang ang pumunta. Hindi na siya pumasok. Si juwang afam mag-isa lang ang pumunta. Nakakatuwa. Ayan, very green pa ang ano nito sa ang surroundings. Parang garden na garden. Parang talagang inano nila sa nature ba? Yung inspiration. Nature inspired. Mga nature inspired na airport. Di ba? Tubig. Mahalaga ang tubig. Tapos, ngayon, sabi, since nagkapasyal-pasyal naman tayo, okay na. Tapos, nabudol na tayo sa SIM card at saka Easy Link card. So, bumaba na tayo para makapunta naman sa ating hotel. Kasi plano ko mag-check-in muna ako bago ako labas ulit. 'Di ba? Ito, mga ano nila dito sa airport nila, yung mga attraction nilang iba. 'Di ba? Ang galing. Malawak naman sa NAIA. Malawak naman ang area. Hindi lang natin na-maximize. Yun. Yun lang. Ang pangalan nito, mga birds. Mga tanim. Ano tawag dito? Anong tawag sa atin yan? Pananim na ganyan. Tapos yan, ganun din, may entrance fee din doon. Yan. Pero nakikita mo naman din sa labas, kung gusto mo lang din mag-picture-picture, saka ka mapunta doon kung gusto mo mag-picture-picture. Since ako, wala naman akong balak mag-picture-picture doon, wag na lang. At saka, nakikita naman sa labas din. Yan. So, ito. And then, in fairness, disiplinado ang mga tao dito. Nakakatuwa. Totoo yung napanood kong vlog na pag nasa ibang bansa ka, sumusunod ka naman sa rules. Pero bakit hindi natin magawa sa Pinas? Bakit hindi natin magawa sa Pinas na itapon yung basura sa tamang basurahan? Pero okay naman din sa ibang bansa. Diba? Pinoy talaga. Pero marami akong nakitang Pinoy dito sa airport na napaka-discipline, ganun. Pupunta tayo sa hotel, tingnan natin ng pangalan nito, sa train nila, Changi Airport. Pupunta na tayo sa pangalan nito sa ating hotel. Tingnan natin ang kanilang train. Katulad ba ng MRT, LRT ng Pinas? Ang layo siguro, no? Diba? Ayan, kung hindi marunong magtanong, ang kaanuhan lang dito is English speaking sila. Hindi sila katulad ng ibang country na